Network Entertainment. Ayun na nga. Napansin nyo ba? Napansin nyo ba yung umpisa kanina? Napansin nyo ba? May bago, di ba? Oo, may bago. So, ayun na nga. Ito na nga yung pinaka inaantay namin. Noong mga nakaraan, nagkakaroon kami ng announcement tungkol sa isang announcement. And finally, ito na yung announcement na tinutukoy namin. So, ano nga ba yun, Tito Ian? So, ngayon, gusto namin i-announce sa inyo na syempre, dahil din sa support nyo, part na kami ng The Pod Network Entertainment. Yes. Nakikita nyo sa ba? Yan. Dito sa yan. Nakikita nyo dyan. Palakpakan na plastikan. So yun. Sa mga ngayon lang pala nakikinig, yung podcast na napapakinggan nyo ngayon is The Red Door Podcast PH. Ano ba, Tito James, yung mga tinatalakay or sinishare natin dito? Okay, so kasama ko dito si Tito Ian, tapos ako naman si Tito Jamesu. Nag-uusap kami ng mga horror stories na nababasa namin online. Tapos bukod sa mga horror stories na nababasa namin online, minsan nag-share din kami ng mga submitted stories na sinesend ng aming mga followers dito sa aming podcast. Minsan si Tito Ian nag-share siya ng mga true crime stories, tama? Ikaw din, di ba? May balak din to eh. Mag-share din si Tito James ng mga true crime stories soon. Medyo kasi, medyo kabado pa kasi ako mag-share ng true crime kasi baka mamaya yung mga masabi ko, yung mga yung mga sobrang grabehan na pala. Kaya pinag-aaralan ko muna eh. So, sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Spotify, ayan, i-follow nyo kami. Tapos i-hit nyo yung yung bell notification para lagi kayong updated every time na magkakaroon kami ng mga bagong upload. And doon naman sa mga nanonood sa YouTube, Tito Ian. Mga nanonood sa YouTube, make sure na nakasubscribe kayo. Hit nyo din yung bell icon. Tapos, ayun, para updated din kayo sa kapag meron kaming bagong episodes na i-upload. Aside from that, sa YouTube namin, nagpo-posting kami ng mga shorts. So, kung gusto niyo magkaroon ng idea, wala pa kayong time makinig sa mahaba na episodes, pwede niyong malaman kung ano yung mga ibang pinag-uusapan namin. At syempre, kung napapansin niyo sa baba, meron dyan nag-scroll sa mga social media sites namin, which is yung Facebook and Instagram. Kung hindi pa kayo nakafollow, make sure na nakafollow kayo para updated din kayo sa kahit anong news na ilalabas namin. Yes, tama yun. Natawa ako kasi ang nasabi ko pala bell notification. Bell icon. Bell icon. Oo, sa'yo ko na lang narinig yung tama eh. Ang nasabi ko pa kanina, bell notification. So ito na, yung aming Season 3, Episode 8. Tama. Tama. So, sinong mag-uumpisa sa ating dalawa? Siguro sige ako. Kasi medyo mabilis lang yung unang kwento ko eh. Okay. Dahil nga doon, nagsusulat na ako ng mga notes? Mga notes. Kasi gusto ko prepared tayo pagdating sa mga kwento natin. So yun. Ikaw nag-notes ka na, di ba? Ako, di ba napapansin yung buho ko nagbabangs na ako? Kasi bakit? Papanotes na rin eh. Ops, yung sa akin din dati hanggang dito yan eh. Hindi, feeling ko hindi naman tayo papanotes. Lang siguro bumababa lang siguro yung mukha natin kaya natin nararanasan to. Baka nag-a-adjust lang. Nag-a-adjust. Taas kasi dati yan. Hindi tumataas yung buhok, bumababa yung mukha. Oo, bumababa yung mukha. Tama. Hindi, gano'n naman eh. Tito na tayo eh. So, Tito. Dati doon, ngayon, Tito. Doon, Tito. Tito na. Expected na nila yan. So, yun. Nga pala, before mag-start sa kwento, shoutout ko lang si Chan. Nag-ano siya dun sa last episode natin sa YouTube. Si Chan Culture yung pangalan niya. Alam mo yung pangalan niya sa Christian. Si Christian. Shoutout sa'yo, Chan Culture. Tsaka dun sa kapitbahay ko na nakikinig, si Adrian Bulyo. Tapos, yung girlfriend niya na baka mamali ako ng sabi ng girlfriend eh. Uy, wag. Double check mo. Ito double check ko nga eh. Baka ito pa yung maging dahilan nung Ayun, si Adrian tsaka si
Mrs. and Miss Adrian and Main Bulyo. Yun. Tapos ako naman, shoutout ko naman si Chicken Kirby sa may Spotify. Sabi niya, wow, new episode. Is this real? Real is na this, real? Yes. Is True Stone in Tagalog, totoo ba to? Di ba? Tapos pag meron din dito, nag-comment si Case. Nag-comment siya sa ating Spotify. Sabi niya, hi, na-discuss niyo na po ba yung mga scary stories about Daang Hari Road? Marami akong nabasa before sa Spookify about doon. Sana maging topic din ito, yung mga haunted na roads. Thank you. Actually, meron kami isang episode na napag-usapan namin itong Daang Hari Road. Kung maalala mo, Paps Ian, yun yung may sasakyan na yung ginawan pa natin ng sariling version na ano kaya yan? Tao kaya yan? Umulto? Sige. Sige, sama mo nga. Oy, diretso mo lang, di ba? Tapos pag tumunog, tao. Pero pag tumagos, bilisan mo lalo, di ba? Actually, nangyari yung story na yon sa may Daang Hari Road. Marami talagang kwentong kababalaghan dyan. Pero hindi mo yun, hindi mo ni-reveal yun dati. Kasi ako, iniisip ko, Tagaytay yun eh. Hindi, sabi ko, di ba Cavite. Sabi mo ba, Daang Hari? Oo, sinabi ko Cavite. Okay. Saan ba banda ang Daang Hari Road? Ano ba yan? Malawak ba ang sinasakupan niya? Alam ko sa UK yan eh, Daang Hari. Iba naman yun eh. Ano yun eh? Prince Harry Road. Ito Daang Hari. Daang Hari lang. Ayun. Ito. Sige, start na tayo dun sa unang kwento kasi parang 6 minutes na tayo ng kung ano-ano pinagsasabi dito eh. Pero, ayun nga, itong ikukwento ko, feel ko familiar ka dito or alam mo na to. Kasi napag-usapan natin to dati pero hindi lang natin nakukwento kasi basta, pag nakwento ko magigets mo. Pero sa Reddit ko nabasa tong kwento na to. Isa tong short story tapos nagustuhan ko siya kasi kung paano kinuwento doon sa Reddit post na yon. Basta, maganda. Pero ako kwento ko na, try kong bigyan ng justice as much as I can. Pero ito nga, ang title nito is ano nga ba yun? Nakalimutan ko kagad eh, no? Alam ko. Daang Hari Road. Ayun, ang title nito ay Basement Door. Alam mo na? Ayan, ito. Hindi pa. Hindi mo alam? Hindi, gumano lang ako kasi interesting yung title niya. So medyo excited akong pakinggan. Tatambol mo pa ako, alam mo to eh. Hindi pa. Ayan. Ito, yung title nito is Basement Door. Merong isang pamilya na binubuo ng mag-asawa at meron silang anak na babae na bata pa, mga let's say nasa 10 years old lang siya. Tapos all these years itong bata na to laging sinasabihan ng parents niya na wag bubuksan yung basement door. Sinasabi lang sa kanya na wag bubuksan dahil delikado dyan, tapos ayaw naming mapahamak ka. Yun ang lagi nilang sinasabi. So, ang ginagawa lang niya is andun siya sa bahay, nagsistay siya, naglalaro siya dun sa mga laruan na binibigay sa kanya ng parents niya, and at the same time, kung ano yung hinihingi niya, binibigay sa kanya ng magulang niya. So, masasabi natin na spoiled itong bata na to. Pero, ayun nga, syempre, habang lumalaki yung bata, nagtataka siya kung bakit ganon yung setup na parang hindi niya, wala siyang mga ibang family members katulad natin. Meron tayong mga pinsan, meron tayong mga ibang family members pa. Yung kumbaga secondary family. Tama ba? Yung parang extended ayun, extended pala kasi intermediate family tapos extended. Ayun. So, ayun, all these years parang namimiss niya rin na makakilala ng iba na katulad niya. Kasi medyo malayo sa malayo sa city yung bahay nila. So, yun. Every time na lumalapit siya doon sa basement door nila, lagi siyang pinipigilan ng parents niya. Sabi niya, "Nako, naalala mo ba yung sinasabi namin ng papa mo? Kahit na anong mangyari, huwag mong bubuksan yung basement door kasi pag binuksan mo yan, mapapahamak ka." So siya, sinusunod niya. Pero di ba yung bata, alam mo yung before nagkaroon ng experiment na kapag sinabihan mo yung bata, iniwan mo siya sa isang kwarto tapos iniwanan mo ng, halimbawa, nakatakip na bagay sa table.
the more na sinabi mo sa kanya na wag gawin yon, tataas yung curiosity niya hanggang sa point na bubuksan niya. Oo, same lang din yan sa mga sa mga movies na nagfi-feature ng mga haunted house, 'di ba? Pag sinabing, "Huwag kayong pupunta diyan kasi haunted 'yan." Tapos lalo nilang pupuntahan, 'di ba? Ayun. Tapos biglang isang araw, umalis yung mga parents niya. So, since malayo nga yung bahay nila sa paano ba? Hindi ko masabing sibilisasyon kasi malayo sa city or malayo sa lugar na maraming tao. Kasi medyo yung lugar nila nasa gitna ng parang maraming puno, ganun. So medyo malayo sa kung saan maraming tao. Umalis yung parents niya, tapos medyo wala na siyang magawa sa bahay nila. Nagsawa na siya sa mga laruan niya, lahat ng libro nabasa niya na. Nakita niya yung basement door. So medyo na-curious siya kasi naalala niya yung sinabi sa kanya ng parents niya eh. Sabi, ano kaya kung buksan ko to? Ano kaya yung mangyayari sa akin? Totoo bang mapapahamak ako pag binuksan ko to? So, nung una, ginawa niya sumilip lang siya kasi mga pinto, medyo may konting awang di ba? Ginawa niya, sinilip niya. Pag silip niya, tinulak niya ng konti. Tapos, parang medyo na yung mata niya kasi may ilaw na malakas. Nasilaw, ganun? Oo, nasilaw siya. So, medyo binalik niya yung kamay niya. Tapos, nagtataka pa rin siya kung anong meron doon sa likod ng pinto na yon, ng basement door na yon. So, ang ginawa niya, naghanap siya ng pangtulak kasi medyo parang may nakaharang doon sa basement door So, ang ginawa niya, kumuha siya ng panulak. Tapos, pagtulak niya, merong tumumba doon sa likod ng pinto. So, yun. Pagtumba nung Sorry kasi ang sabi mo kanina, naghanap siya ng panulak. Unang pumasok agad sa isip ko juice or soft drink. Hindi pala. Mali din sinabi ko So yun nga, ayun, pagkatulak niya doon sa nakaharang doon sa pinto. Pagtulak niya na konti sa pinto, bumukas. So ibig sabihin may nakaharang lang talaga. Sa afternoon, binuksan niya yung pinto dahan-dahan. Nasilaw siya kasi sobrang liwanag. First time sa buhay niya na nakaramdam siya ng ganon na kasilaw. So, naglakad siya kahit na hindi niya pa nakita kung nina sa harap niya. Tapos naramdaman niya ng parang medyo mainit. Medyo mainit sa balat niya. Tapos paglabas niya, unti-unting naninagan niya na may bahay sa harap. Tapos hindi siya familiar dun sa bahay na yon. Tapos nung nakita niya yung bahay na yon, nakita niya na walang tao. Tapos nakita niya may mga puno, maliwanag. Sa unang beses sa buhay niya, nakita siya ng mga puno. Tapos hindi niya pa alam kung ano yun. Nagtataka siya kasi parang sa kanya, ano to? Bakit parang ngayon ko lang nakita to? Tapos nagtataka siya kung nasaan yung sinasabi ng mga magulang ko na delikado or magpapahamak sa akin dito. Tapos yun, di ko alam kung i-guess nyo na kung ano yung nangyari, pero all this time pala, yung sinasabi ng mga magulang niya na wag niyang buksan yung pinto, wag niyang buksan yung basement door, hindi papasok doon sa basement door yung tinutukoy sa kanya, kundi palabas doon sa basement door. And all this time, for 10 years na nabubuhay siya, tinago lang siya ng parents niya doon sa basement na yon. Tapos, naglalakad pa siya, medyo malayo yung nilalakad niya kasi first time niyang nakita yung mga lugar na napupuntahan niya. Meron siya nakitang isang lalaki. Tapos tinanong siya kung sinong kasama niya. Nasan yung parents mo? Sabi niya, wala po, umalis po ako. Tapos tsaka niya kinuwento na hindi niya alam kung nasan siya ngayon. Tapos na first time niya lang makapunta doon. So dinala siya sa mga authorities. Tapos nung dinala siya sa authorities, napag-alaman na itong bata na to is matagal nang nawawala. Tapos sa sobrang medyo matagal na nga, 10 years na, sa haba ng panahon na lumipas, yung totoong parents niya is wala na dun sa lugar na yun. So yun, hindi pala siya talaga anak nung sinasabi niya or nung alam niyang parents niya. So hindi ko alam kung anong nangyari, kung paano siya napunta dun.
So yun, yung kwento ng The Basement Door. Ang galing nung story kasi nung una, nung pinapakinggan ko, akala ko naman ang tinutukoy mo na basement door kasi ganun yung yung setup eh. Parang sila yung family na nakatira sa bahay tapos hindi niya pinapapasok yung anak niya doon sa may basement. So ang nasa isip ko, nasa ibabaw sila. Tapos merong something sa basement, may halimaw. Yun pala, baliktad yung POV, no? Sila yung nasa ilalim, hindi niya hinahayaan umangat. Meron din akong similar na nabasang ganyang story. Pero lang siya, maiksi lang siya. Maiksi lang yung story niya. Kaya siya hindi pinapalabas kasi pala siya, werewolf. Ayos Oo. Kaya nung hindi siya pinapalabas, kaya nung first time niya na lumabas, tapos nasinagan siya ng buwan, ayun, bigla nag-transform yung Transform siya, no? Oo, yun, nag-transform. Tapos meron din ata siyang lalaki na tinanong. Ang tinanong niya ata saan? Parang saan? Where? Werewolf. Werewolf. Pero tinanong muna siya. Ano nangyari? What happened? Oo. Di ba sakto? Sakto, di ba? Werewolf pala. Oo. Kaya pala nagtatanong, no? Ng what happened? What happened? Kasi ang sunod na tanong, where? Werewolf. Natawa tuloy ako. Malay mo nakikinig si Christian din pala yun, no? Christian ba yun? Christopher, sorry. Naalala ko tuloy si Christian na nagpapa-shoutout. Christian from Isabela. Yan, shoutout sa'yo. Anyways. Ay nga pala, ngayon, kasi nire-record namin tong episode na to habang nagpe-premiere yung episode 7. Episode 8 to, di ba? Ngayon, episode 7. Tapos nitingnan ko, ngayon, may nagpapa-shoutout sa last episode natin, si Kathleen Carolino. Hindi ko alam kung kilala mo to. Ayun, nagpapa-shoutout siya. Kathleen Carolino, shoutout sa'yo. Salamat sa pag-support sa The Red Door Podcast PH. Oo, kasi ultimo premiere, nanonood sila. Tapos yung iba dyan, uulitin pa nila yan. After nilang mapanood sa YouTube, Paps. Lalo na si? Sino? Lalo na yung super fan natin. Sino? Si Bob? Si Vance. Si Vance. Oo, si Vance. Si Vance. Oo, si sobrang Bob. Sobrang super fan natin. Si Vance ang number 1 fan. Nagkalutulutuhan na. Oo, si Vance nga pala. Kasi ang gagawin, papanoorin niya ng premiere sa YouTube. Tapos, papakinggan pa ulit sa Spotify. Pero, ang pagkakalam ko, Paps, marami tayong follower na gumagawa niyan. Pinapanood muna para may visual. Tapos, uulitin nila sa Spotify nang pinapakinggan lang. It's either may ginagawa, tapos yung iba ginagawang pampatulog. Yung nabanggit ko sa'yo dati na hindi ko alam kung mafa-flatter ba ako o sarcasm yun eh. Ginagawang pampatulog kasi intro pa lang hinihikab na ako. Kasi boring na mga kwento nyo eh. Anyways, speaking of kwento, Paps, yung kwento mo kanina about sa may basement door, meron akong parang naalala na kwento niyan. Hindi ko alam kung ikaw ba yung nag-share nun. Pero ang POV niya, pagdating nila sa bahay, family sila, pagdating nila sa bahay, nilooban sila. Naalala mo? Tapos sinilip nila sa butas, nakita nila babae na blonde ang buhok, curly hair, tapos blonde. Tapos sinira yung higaan nila, kinain yung pagkain nila. Tapos parang familiar nga, sige tuloy mo. Oo, yun. Tapos syempre ikaw, ang POV mo, ang pag pinapakinggan mo yung story or binabasa mo, akala mo family talaga sila na tao. Yung pala, family sila ng bear. Tapos yung tinutukoy nila is si Goldilocks. Ganda yan, maganda yan. Sa Reddit ko rin yan nabasa, pero ang alam ko, shinare mo ata siya sa isa sa mga previous episode. Anyways, itong i-share ko naman sa inyo ay hindi ito galing sa internet. Galing ito sa isang Thailand radio station na kung tawagin ay Ghost Radio. So, sobrang tagal na nitong Pap, sobrang tagal na nitong station na to. Ang ginagawa nila is nag-i-invite sila ng mga guest na na magse-share ng nakakatakot na story. Hanggang ngayon tumatakbo pa rin ito. Meron pa rin silang regular uploads sa YouTube. Pero ang problema kasi walang subtitle. Kaya kapag pinanood mo siya, ang wala yung intindihan. Pling plang ploy, sawadik nga, puro ganun lang.
Puro ganun lang maririnig mo. Kung hindi ka marunong mag-Thailand. Kung hindi ka marunong mag-Thailand, hindi mo maintindihan. Pero meron akong nabasa na 2 story na galing dito sa may Ghost Radio. Mamaya i-share ko yung isa, pero ito munang isa ang i-share ko. Napili ko itong i-share sa inyo kasi sobrang nag-viral nito, Paps. As in, nung na-feature yung kwento na ito doon sa may Ghost Radio, nag-viral. Tapos, naging malaki yung epekto sa mga tao. Okay. So, ang tawag... radio station siya. May video to? O wala? Ano lang talaga? Siguro dati, 'di ba sabi ko nga matagal na siyang running talaga siya, as in hanggang ngayon meron. Hanggang ngayon meron. Pero feeling ko dati talaga radio station lang siya. Napapakinggan lang, pero syempre nag-adapt na lang din. Oo, nag-adapt na lang sila. Meron na rin silang channel sa YouTube, so meron na ng video. Itong story na ito ay tungkol sa sa katatakutan sa may Wat Samian-Nari. Ang Wat Samian-Nari, isa itong templo sa may Thailand. Yan. Kasi 'di ba, pag nakapunta ka sa may Thailand, parang yan kahit sa mga city nila may mga templo, 'di ba? Hindi lang sa mga parang province may templo, kahit sa mga city nila may templo. So yung kwento na ito ay tungkol sa 2 magkapatid na babae na nasagasaan sila ng train doon sa may Wat Samian-Nari station. So nung nasagasaan sila ng train, Paps, nahati yung katawan nila. Sabay? Oo, nahati yung katawan nila. 2 sila magkapatid. Ngayon, hindi matahimik yung kaluluwa nila. Maraming kwento-kwento na hanggang ngayon nagmumulto pa rin sila sa mga tao na napupunta doon sa may Wat Samian-Nari. So, minsan sa station, minsan doon sa may temple. Okay. Ang itsura daw ng 2 magkapatid na ito, nakasuot sila ng black na dress. Tapos kalahati lang yung katawan nila. So, para itong teke-teke ng Japan. Yan. Tapos madalas daw sila pero yun isa lang Oo, sila 2. Ito combo. As in 2 mo silang makikita. Buy one take one pa dyan. Oo, buy one take one. Hindi, ganyan talaga sa Thailand Marami talagang promo dyan di ba? Kaya ang dami nagsha-shopping sa Thailand Biruin mo pati multo nila, buy one take one. Ang isang pinakasikat na story na na-share dito sa may Ghost Radio tungkol sa may hunting sa Wat Samian-Nari ay shinare ng isang taxi driver na may pangalang Noom or Noom. Hindi ko alam kung paano i-pronounce pagka-name ng mga Thailand Ang alam ko lang siguro Pling Plang Ploy tsaka pero ito mga Noom tsaka Noom, hindi ko alam to kung paano i-pronounce. Ang kwento ni Noom, galing daw siya sa may Royal City Avenue. Itong Royal City Avenue sa may Thailand ay para itong party place, para itong isang lugar na dito nagaganap yung maraming party. Siguro sabihin na natin kung ikukumpara natin dito sa atin poblasyon. Tama ba? Poblasyon Makati, or sabihin na natin BGC or Timog. Parang ganyan. Parang walang Timog kasi masyado ngayon no? Oo, kasi parang sa BGC tsaka Pobla na Oo, kasi parang pagka doon, parang pagka nalaman na doon ka pumarty, ibig sabihin may pera diba? So ayan, galing siya sa party dito sa may Royal City Avenue. Pauwi na siya. Dala niya yung taxi niya taxi driver kasi siya Pauwi na siya. Pinara siya ng 2 babae na naka-black na dress. Diba? Pinara siya. Okay. So siya siguro dala ng tipsy dahil galing party. Tsaka magaganda daw yung mga babae. Naisipan niya na isabay na. Although papauwi naman na siya, pero inisip niya na ihatid niya muna extra income, tapos syempre mga babae, di ba ganyan. Tapos maganda naman. Tinanong niya, Paps, kung saan sila bababa. Ang sabi nung 2 babae, magpapahatid sila sa may Wat Samian-Nari Temple. So ayan, sinakay niya na. Gabi to gabi. Gabi na to. After party na to. Sabihin na natin madaling araw na to. Ganyan, di ba? Di bumabaybay sila. Yung isang babae nakaupo sa may tabi niya, sa tabi ng driver seat, tapos yung isa sa may likod sa passenger seat. Nakikipagkwentuhan daw siya, Paps. Alam mo naman yung mga typical na taxi driver, di ba? Minsan nakikipag-rapport sa mga pasahero nila. Pero ang napapansin niya daw, Paps, kinakausap niya yung 2 babae, hindi daw sumasagot. Tapos yung expression daw sa mukha nila parang napakalungkot.
Alam mo yung... Pero nung una nakausap niya, di ba? Hindi. Ang tinanong niya lang kung saan pupunta. Tapos sinabi nga nila yun, wala na. Oo, wala na. Nung sinabi lang na what sa Miyanari Temple, after nun, nung sumakay na, kinakausap-usap na, hindi na daw sumasagot, Paps. Tapos napansin niya na malungkot. Ngayon, itong si Noom na taxi driver, inisip niya na siguro namatayan ng kamag-anak. Kasi nakaitim. Kaya sila nakaitim. And kaya siguro sila bibisita sa templo para ipagdasal. Di bumabaybay yung taxi. Pagdating dun sa may templo, nung ibababa niya na yung dalawang pasahero niya, paglingon niya, Paps, wala na. Wala na yung nasa tabi niya. Wala na rin yung nasa likod ng taxi. So siya nagtaka. Sabi niya, what? What? Sabi niya. What? What happened, Bella? Nabalik na naman dun eh. No? So siya nagtaka siya. Nasa napunta? Hindi ko naman napansin na buwaba. At saka ang isa pa siguro na naisip niya, hindi pa nagbabayad. Di ba? Ang ginawa niya... Lalo na malayo, no? Oo, baka siguro, feeling ko malayo yung yung Royal City Avenue dun sa Wat sa Miyanari. Binaba niya. Hinanap niya, Paps. Kakahanap niya dun sa may dalawang babae na yon. Umabot siya dun sa may Wat sa Miyanari Station. Tapos, doon siya, talagang natakot. Kasi pagtingin niya, doon sa may riles nung station, nakita niya yung dalawang pasahero niya na gumagapang palapit sa kanya. Kaso ang weird doon, yun nga, kalahati lang yung katawan nila parehas. As in yung kamay lang yung ginagamit na paggapang. Tapos wala silang mga legs. Tigkalahati lang. Ang creepy no. Oo. Ang bilis no? Oo, ang bilis. Tapos imagine mo naka-black pa na suot, no? Oo. After daw noon, nahimatay siya. Tapos pagising niya, nasa ospital na siya. Tapos nung tinatanong siya kung anong nangyari, kinuwento niya agad doon sa may unang nagtanong sa kanya. Hindi daw siya pinapaniwalaan, Paps. Kasi iniisip na baka lasing lang siya nung time na yon since galing nga siya pumarty. Dito niya na napagdesisyonan na pumunta dito sa may Ghost Radio para i-share yung story niya. After nun, Paps, sobrang kumalat yung story nito sa Thailand. Na as in, yung mga taxi drivers doon, every time na makakarinig sila ng nagpapahatid sa Wat sa Miyanari Temple, tinatanggihan nila. Sobrang naging laki ng impact nito. Nung napakinggan ko nga yung story, parang maiko-compare ko ito sa may White Lady sa Balete Drive. Diba parang same din na parang sobrang naging kalat yung kwento na naging katatakutan ng mga bumibiyahing taxi driver sa gabi. Kasi iniisip nila na baka ang maisakay nila is yung babae yung White Lady sa may Balete Drive. So ito yung unang story. Mamaya ko i-share sa inyo yung pangalawang story. So yung susunod na kwento ko yung tungkol doon sa LRT sa Santolan. Hindi. Same lang din pala. Station lang. Ito. Pero grabe no. So ibig sabihin pala marami din nakikinig sa kanila kasi para kumalat ng ganun yung kwento. Ano pangalan ulit? Ghost Radio. Ghost Radio. Paps, feeling ko parang ito lang yung nag-iisang radio station sa Thailand na nagfi-feature ng mga katatakutan kaya sobrang sikat nila. Okay. Nakita mo? Nakita mo yung nila? Hindi ko pa na-search. Mamaya titignan ko. Pero yun, ito. Yung sunod na ikukwento ko, kwento din siya na nahanap ko sa Reddit. Tapos, siya related to dun sa ikukwento ko na true crime story mamaya. Uy. Ayos. Ayan, ang title ng kwento nito is My Husband Has Bad Taste. Ayan. Tungkol to sa isang couple na matagal na silang kasal. Mga 11 years na silang kasal. Pero magkaiba sila ng taste pagdating sa pagkain. Itong babae sobrang, sabihin natin sophisticated yung palate niya. So, gusto niya yung mga kakaibang klase ng pagkain, ganun. So, ang mga kinakain yan, mga 13 course meal yan. Oo, yung mga ganun. Kasi tayo yung asawa dito yung normal, yung okay lang, yung parang karinderya, okay na. One course meal, okay sabay lahat. Oo, karinderya, okay lang.
Ngayon, para silang ganun. Yung babae, gusto niya na kapag kumakain sila, gusto niya na, yun nga, may 3 course, mga 4 course, or parang meron siyang specific na taste pagdating sa pagkain. Itong lalaki, pag nasa bahay sila, parang siya yung typical na parang gusto ko, normal lang, simple. Lahat ng bagay gusto niya simple lang. Pag manonood siya ng TV, manonood lang siya ng paborito niya na baseball game. Itong babae, meron siya mga pinapanood ng mga series, mga kung ano-ano, tapos marami pa siyang ginagawa na extracurricular activities. As time goes on, habang tumatagal silang tumatagal na mag-asawa sila, medyo nagdi-drift sila apart. So, itong babae, since yung lalaki medyo parang hindi na nga siya nagiging parang fond doon sa asawa niya, nagpaka-busy na lang siya sa trabaho niya. So, itong babae naman, parang sabi niya, wala nang time sa akin yung asawa ko. Nag-enroll siya ng isang cooking class. So, nung nag-enroll siya sa cooking class, nagkaroon siya ng 2 kaibigan doon. Let's say na yung kaibigan niya na lang, sabihin na natin, kaibigan niya si Mika at saka si Fiang. Okay. Yan, si Mika at saka si Fiang kaibigan niya. So, habang nasa cooking class siya, habang tumatagal, naging close siya dun sa 2 kaklase niya na yun. Marami sila sa cooking class nila. So, dumating yung point na pinapapunta niya sa bahay si Fiang tsaka si Mika kasi close na sila eh. Nagluluto sila ng kung ano-anong mga pinag-aaralan nila sa cooking class, tapos nagtatry sila ng iba't ibang putahe. Isang araw habang nagluluto sila, merong kumatok sa pinto. Pagbukas niya ng pinto, yung asawa niya pala yung kumakatok. So yun, sabi niya, "Hi Han, nagluto kami ni Mika tsaka Fiang, tikman mo, masarap to." So ito naman si asawa medyo parang bugnutin kasi pagod sa trabaho. Sabi niya, "Hindi, sige, okay na, dito na lang ako, manonood na lang ako TV. Papahinga ako kasi matutulog na ako." Medyo nalungkot itong asawa niya kasi gusto niya patikim yung niluto niya sa asawa eh, diba? So yun, after nun, tuloy lang sila sa pagluluto. Di ba, mga babae, habang nagluluto, nagkukwentuhan sila, nagtatawanan, maingay. Nairita tong lalaki. Habang nanonood siya, pinatay niya yung TV, tumayo siya, pumunta siya sa kusina, sinagawan niya yung asawa niya sa harap ng mga kaibigan niya. Sabi niya, "Ano ba yan ang ingay niyo? Gusto ko magpahinga dito. Kung hindi kayo titigil dyan, nakakit na ako, matutulog na ako. Gusto ko bukas, gusto ko sa susunod, hindi ko na makikita yung mga kaibigan mo na yan dito." So medyo napahiya talaga yung babae kasi wala naman siya ginagawa na masama technically kasi tinatry niya lang i-enjoy yung time kasama yung mga kaibigan niya. So yun, sumunod na araw, normal, pagising ng lalaki, hindi niya kinausap yung asawa niya. Tapos nag-prepare na, pumasok na sa work. After nun, ganun pa rin. Yung babae, pumapasok lang sa cooking class niya, and then hindi niya dinala yung mga kaibigan niya sa bahay nila. So, ang nangyari ngayon is, isang araw, itong babae, kinausap yung asawa niya. Sabi niya, "Ano bang kailangan kong gawin para maging tulad tayo nung dati?" Sabi nung lalaki, "Wala, gusto ko lang naman bumalik tayo sa normal eh. Yung walang kakomplikadong, walang mga complex na bagay na ginagawa. Yung kung ano lang kinakain ko, yun na yun. Kung ano pinapanood ko, yun na yun." So itong lalaki, gusto niya na ganun lang. Wala siyang ibang ginagawa na outside nung box na sinet niya. Tapos, nung gabi na yun, parang wala eh. Ayaw nung babae ng ganun. Yung ginawa niya is, nag-prepare siya ng paboritong pagkain ng asawa niya, which is hamburger. Normal na hamburger lang. Tapos, binigay niya sa asawa niya yun, kasama yung kape. Tapos, yun, pagkakain ng lalaki, nagpasalamat siya, "Uy, salamat. Dapat ganito yung mga lagi mong pinapakain sa akin. Dapat ganito lang, hindi yung mga sobrang
komplikadong mga niluluto nyo ng kaibigan nyo kasi ito lang okay na ako eh. Kasabang kinakain niya yun. Pagkainom niya ng kape, biglang naubos siya. Sabi niya, ano to, parang may masakit sa lalamunan ko, mainit. Tapos, after nun, pag ubo niya, nagulat siya na may lumabas na dugo. Tapos, nahirapan siya huminga hanggang sa tumumba siya. At yun nga, nalugutan siya ng hininga. Tapos, yung asawa niya lumapit sa kanya. Ang ginawa pala ng asawa niya, nilason niya. Yung asawa niya kasi pagod na siya sa ganong setup. Ayaw niyang makulong dun sa box na sinet ng asawa niya. Gusto niya mag-explore, gusto niya makatry ng ibang bagay, pero hindi niya magawa yun dahil sa asawa niya. After na mangyari yun, bumukas ulit, may kumatok sa pinto. Pagbukas ng pinto, pumasok yung dalawang kaibigan niya. Tapos sinabi sa kanya na ang bilis lang pala gumana nung gamot na yun. Sabi nung asawa dun sa kaibigan niya. So all this time, pinagplanuhan pala nila na patayin yung asawa niya. Tapos after nun, ito yung pinaka twisted na part. After nag-uusap sila after nung gabi na yon. Nag-uusap sila sa sala, kakatapos lang nila kumain. Tapos sabi nung asawa ng lalaki na pinatay nila, grabe yung asawa ko, no? Sobrang bad taste niya. Pero he doesn't taste bad at all. Ibig sabihin ba, Paps, nung unang beses niyang pinagluto yung asawa niya, may lason na yun? Oo, parang paunti-unti nila. Okay. Ano kasi, ang feeling ko dyan, Paps, tinanong niya si Fiang kung ano yung may papayo. Ang sabi ni Fiang, gagawin ko ang lahat upang sa huli. Yun yung sa huli ay tayong tatlo lang ang matitira. Feeling ko yan yung binigay na tip ni Fiang diyan kay sa nagtanong. Tapos anong ginamit nilang lason? Ginamitan ng konting salamangka. Yun, okay. Akala ko may akala ko may alam kang na lason dyan. Oo, nilagyan ng kaunting yan, salamangka. Sabi niya, salamangka na eh. Sa lugi ka pa nag-settle. Di ba? Ba't ka nag-settle dyan? Sa lugi ka dyan. Dito ka, salamangka. Salamangka. Tapos tinanong pa si Fia. So yun, ayun nga. So ang ending pala is ginamit nila yung asawa as ingredient dun sa mga niluto nila. Oo, pero alam mo na, curious ako kung paano siya marerelate mamaya sa story mo about sabi mo sa isang true crime na i-share mo na related dyan. Na-curious ako dyan. Anyways, itutuloy ko na yung isang story na ito yung ghost radio. Oo, sa may ghost radio. Ang title naman nito, Paps, ay Apartment 413. Okay. Meron silang pagkakaparehas, meron silang similarity nung unang story na shinare ko, pero mamaya ko sa inyo sasabihin ko ano yung similarity nila, okay? Itong Apartment 413 ay tungkol sa isang student na naghahanap ng pwedeng matirhan. So, siya, student, tapos yung bahay nila is malayo dun sa may university kung saan siya mag-aaral, kaya kailangan niya maghanap ng isang apartment na pwede niyang tirhan. Ano nga ba yung reason dito? Una, hindi ka mapapagod, di ba? Sa biyahe. Pangalawa, makakatipid ka ng malaki since malapit lang. Oo, imbis na igastos mo sa pamasahe, kung malapit lang naman talaga ito sa school mo, maglalakad ka na lang. Marami siyang kinukonsider, Paps. Gusto niya maganda. Siyempre, kailangan pag nakahanap ka ng apartment, maganda, malinis, di ba? Mura. Pagkakarinig ko, partner. Apartment pala. Apartment. Maganda, mura, malinis, at malapit sa school. Naghanap-hanap siya doon sa lugar na malapit doon sa may university niya, pero wala siyang mahanap. Hanggang sa gusto niya nang sumuko, tinawagan niya isa niyang friend. Sabi niya, may alam ka bang rito? Pwedeng matirhan? Kasi naghahanap kasi ako ng apartment. Sabi nung friend niya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Sabi niya, try mo dito kung saan ako nakatira.
Tapos sabi niya, nainis pa siya kasi naisip niya, dapat pala kanina pa kita tinawagan. Para sana hindi na lang ako napagod kakahanap. Wala akong mahanap na gusto ko eh. Saan ka ba? Saan ka ba ngayon nakastay? Puntahan kita dyan ngayon. Sabi niya doon sa may kaibigan niya. O sige, puntahan mo ako dito pero hindi ko sure kung meron pang bakante. Maganda, itanong na lang natin. Okay. So pumunta siya doon sa kung saan nakatira yung kaibigan niya. Hinanap niya yung landlord doon sa may kaibigan niya. Sabi niya, wala dito yung landlord. Meron lang ditong parang yung pinaka-manager or yung ano bang tawag doon? Yung sabihin na natin pangalawa sa landlord, yung nangongolekta ng bayad, nag-aasikaso ng mga tenants, parang ganyan. Land slave. Kasi lord na tapos mas mababa, no? Tanungin natin kung may bakante. Unang kita niya pa lang doon sa may lugar, sabi niya, ito talaga ang pinaka-perfect na hinahanap ko. Maganda, mura, at malapit sa school. Lalakarin lang, papunta doon sa may university nila. Nung kinausap na nila yung babae, na sabi na natin caretaker, sabi nung caretaker, pasensya ka na kasi wala nang bakante. Siya, sobrang hinayang siya. Kasi sobrang perfect nung lugar eh. Plus doon din nakatira yung kaibigan niya, di ba? Ginawa niya parang nagpadulas. Binigyan niya ng pera yung babae. Sabi niya, please, kung meron man na may aalis dito parang tenement yun tenement style. Parang kung meron mang aalis dito, pwede ba pakitawagan ako agad? Binigyan niya yung number niya, tapos binigyan niya ng pera. Oo naman yung caretaker. Kinagabihan, Paps, naka-receive agad siya ng tawag galing doon sa may caretaker. Sabi niya, ito yung caretaker, sabi niya. Di ba naghahanap ka ng kwarto na pwedeng tirhan or apartment? Meron na ditong bakante, sabi niya. So siya na nawala na ng pag-asa dahil tumawag yung caretaker. Nabuhayan siya. Pumunta siya agad doon sa may lugar. Doon sa may kung saan nakatira yung kaibigan niya. Sabi niya, maraming salamat po kasi pinagbigyan niyo ako doon sa may request ko. Inabot na sa kanya, Paps, after na mag-settle ng lahat-lahat, inabot na sa kanya, Paps, yung parang pinakasusi ng apartment. Nung unit, Oo, nung unit. Ito yung unit 413. Pero sa title, apartment 413. Medyo, nung una, naging siya parang hindi siya okay dun sa nangyari. Kasi, nung umaga, wala. Diba? Tapos biglang meron. Wala. Tapos biglang nung kinagabihan meron. Pero andito na Ito rin yung gusto ko di ba ganyan? Sige, okay na to. So maganda rin yung unit pagpasok niya? Hindi, ito na. Pagpunta niya dun sa may unit, yung unit na 413 is hindi kaparehas nung ibang unit. Tapos ang isa pang nanawirduhan siya dun, Paps, nakita niya doon sa may pinto merong isang talisman. Parang isang papel na may symbol, talisman, na hindi niya alam kung ano yung meaning. Sabi niya, bakit tong tong unit na to is iba compared dun sa ibang unit? At saka tong talisman na to? Tapos parang gusto niya nang mag-back out, gusto niya nang hindi kunin. Pero imbis na sagutin ng caretaker yung mga tanong niya, ang sinabi na lang ng caretaker, o sige ganito, ibibigay ko na lang sa ito ng mas mababa. Mas mababang presyo. Discounted na. Basta ituloy mo lang yung pagtira mo rito, sabi niya dun sa mga estudyante. So siya, although medyo hindi okay sa pakiramdam niya yung nangyayari, naisip niya yung perang matitipid niya since estudyante siya, pumayag na lang siya. Yan. Pumunta na siya dun sa may room, kinontak niya yung kaibigan niya, nagpatulong siya para maglinis, mag-ayos ng mga gamit. Sa sobrang pagod, nakatulog siya. Maya-maya, nagising siya, Paps. Kasi may nakita siyang babae na umupo doon sa may pinaka-corner ng kama niya. Siya, gulat na gulat. Sabi niya, sino to? Parang ganyan. Paano ka nakapasok? Hindi naman kita nakita. Tapos bago pa siya makapagsalita, tinanong siya ng babae. Sabi ng babae, pwede ba akong tumira kasama mo dito? Siya, hindi ko to kilala Although maganda, pero hindi kita kilala Sabi niya, hindi pwede. Tapos nagulat siya, Paps, kasi biglang na-deform yung mukha ng babae. Literal na deform o parang... Hindi, yung sa sobrang galit, yung maamong magandang mukha, nung nagalit, naging nakakatakot yung mukha. Tapos,
bigla siya nagising. Nananaginip lang pala siya, Paps. Pagtingin niya ng pagtingin niya ng orasan, 1:30 ng madaling araw. Ibig sabihin, sa sobrang pagod, kakalinis, kakaayos ng mga gamit, hindi niya napansin na nakatulog pala siya. Pero yung panaginip na yon is hindi niya, yung panaginip na yon is binaliwala niya lang. Inisip niya lang na baka sa sobrang pagod kaya siya nanaginip. Ganyan. Kinabukasan, Paps, nangyari ulit yon. Napanaginipan niya ulit yung babae, pero this time, iba na yung senaryo. Ang senaryo is, nakaupo yung babae sa may dibdib niya. Nakaupo, patagilid. Paharap? Oo. Patagilid. Alam mo yung para siyang sabihin na natin para siyang likod ng tricycle. Na inuupuan siya ng babae. Nakaside Oo, nakaside. Tapos dahil doon, hindi siya makahinga. Nung nakita niya yung mukha ng babae, galit na galit pa rin. Galit na galit dahil tinanggihan niya ito na tumira kasama niya. Nagpupumiglas siya, nagdadadasal siya. Bigla siya nagising ulit. Yung pala nananaginip na naman siya. Pagtingin niya sa may orasan, sa may relos, nakita niya ulit 1:30 ng madaling araw. Dito niya na inumpisahan tawagan yung kaibigan niya. Sabi niya, alam mo tol, meron akong nararamdamang kakaiba dito sa may kwarto na to. Ayoko na dito. Sabi naman ng kaibigan niya. Pinayuan siya Sabi niya, payo ko sa'yo, pumunta ka siguro sa isang templo. Manghingi ka ng payo dun sa mga monk dun. Di ba ganyan naman sa Thailand? Baka mamaya yung templo na pagdalhan sa kanya dun sa Wat sa Myanmar, no? na tuloy siya, no, na combo. Oo. Minumulto na nga sa apartment, nakita pa yung yung dalawang magkapatid. Oo. Mahalas no? Anyways, ayun na nga. Pumunta siya naka-premium subscription. Pumunta siya sa templo nang hingi ng payo, pinayuhan siya na magdasal, tapos binigyan siya Paps ng isang Buddha. Sabi niya, ito, ilagay mo to sa may kwarto mo, iharap mo sa'yo para hindi ka nagambalain ng kung sino man sa panaginip mo. Ginawa niya naman, siguro confident siya na wala na to since nagdasal na ako, nagpa-bless na ako sa mga monk, meron na akong protection dito, hindi na sa akin mangyari to. Nung natulog siya, Paps, nanaginip ulit siya, Paps. Pero ang panaginip niya, nakita niya yung babae na yun, yung same na babae na lagi niya nakikita sa panaginip niya na nakaupo lang sa sulok na mukhang malungkot. Pag nanaginip ba siya doon din sa lugar kung nasaan siya? Hindi, doon sa may loob ng kwarto. 'Di ba doon siya natutulog? Oo. Sa may loob ng 413, doon siya rin lagi nananaginip. Oo. Nakita niya yung babae na nakaupo sa sulok, malungkot. Tapos, maya-maya biglang tumayo. Hinila yung upuan na, 'di ba nakaupo sa sulok, hinila yung upuan. Inilagay sa gitna ng kwarto, sa tapat nung ceiling fan na malaki. Tapos nagbigti. Oo. Kitang-kita niya yun sa panaginip niya. Tapos sobrang panic niya. Siyempre, ikaw takot na takot ka di ba? Kasi nakakita ka ng ganun Panic siya. Nagising siya bigla. Ang ikinagulat niya nun, Paps, paggising niya, nakita niya yung Buddha na statue, hindi na nakaharap sa kanya, nakatalikod na. Tapos yung upuan talaga na nandun sa may apartment is nandun kung saan niya sa gitna, kung saan niya nakita yung upuan dun sa may panaginip niya. Hindi niya na kinaya nangyari, hindi niya na kinaya nangyari. Sumugod na agad siya dun sa may caretaker. Sabi niya, ayoko na, i-refund niyo yung pera ko. Sabi niya, ayoko nang tumira dun sa may 413. Sabi niya, lagi ako nananaginip ng masama at saka lagi akong ginugulo ng isang kaluluwa na hindi matahimik. Ayaw nung caretaker, ayaw pumayag kasi di ba parang hindi na nakapagbayad ka na sabi niya. May kontrata yan. Oo. Nag-threat siya, Paps. Sabi niya, isusumbong kita sa may pinaka-may-ari ng building na to. Sabi niya ganyan. Or ipopost kita online. Sabi niya ganyan yung ginamitan na ng social media threat. Popost kita online. Masisira yung reputasyon nitong business nyo. Tapos napag-desisyon na nung babae na sige, ibabalik ko na lang sa'yo yung binayad mo. Pero nag-request siya, Pap. Sabi niya, bago mo sa akin ibalik, pwede bang ikwento mo muna kung anong meron doon sa may kwarto na yon. Tapos kinuwento ng caretaker na dati daw
meron daw magkasintahan na nakatira sa may room 413. Itong si babae, natuklasan niya daw na nag-cheat itong si lalaki. Hindi niya kinaya yung mga nangyari kaya nagbigti daw ito doon sa may room na yun. After nun, Paps, after na mangyari yun, yung kaluluwa ng babae na ito hindi matahimik. Ginugulo daw lahat ng mga nakatira sa 4th floor. Buong 4th floor? Buong 4th floor ginugulo daw nitong kaluluwa na hindi matahimik. Hanggang sa napagdesisyonan nung landlord na tumawag ng isang shaman para ikulong yung spirit doon sa may room 413. Yun yung nag-i-explain kung bakit may talisman doon sa may loob nung room yun. Ang nangyari dahil nga may talisman na yon, every time na buwabalik yung kaluluwa ng babae, hanggang doon lang siya sa may room 413. Hindi siya nakakalabas, hindi niya nagagambala yung ibang mga yung ibang mga nakatira doon sa may 4th floor. Tapos mahigpit pala na pinagbilin nung landlord na wag i-occupy yung room 413. Etong si caretaker na greedy, gusto ng extra income. Yun yung naisip niya na ibigay doon sa may estudyante na naghahanap ng room. Kaya pala gabi-gabi gabi-gabi na nakaka-experience ng kababalagan. At saka nakalimutan ko pa lang ibanggitin na parang 1:30 AM din talaga yung oras na nagbigti yung babae. Kaya pala every time na nagigising siya dun sa may panaginip niya, laging pagtingin niya sa may orasan is 1:30 AM. Tapos ayun, Paps, nung nangyari sa kanya yon, sinabi niya naman na hindi niya na itutuloy yung ikakalat yung story. Pumunta pa rin siya doon sa radio station para ibahagi yung kwento niya. Pero ito, Paps, yung malala. Hindi niya pinangalanan kung saan yun. Yun lang, paano? Yun nga, ang nangyari, ito yung sinasabi ko na pagkakaparehas ng kwento doon sa may Watsumiyanari, Paps. Sobrang naging viral tong kwento na to na naapektuhan lahat ng mga 413. Lahat ng room sa mga hotel, apartment, tenement, kahit ano pa man yan, walang kumukuha ng 413, Paps. Sobrang natakot talaga sila sa may room 413 na ayaw nila na sila na yung magiging makaka-experience nung nagbumultong babae. Kaya dito ko naisip na grabe pala sa may Thailand na parang kapag may narinig talaga na kwentong katatakutan, sobrang kakalat siya sa mga tao, tapos ayun magiging malaki yung impact sa kanila. So kailangan na natin mag-aral ng Thai. Kaya nga para makakuha tayo. Ang hirap kasi intindihin. Sawadee ka. Hello fly. Mag-aral tayo doon, 1 week in Thailand. So ayun, yan. Tapos yung siguro pag mga episode 4 na natin, Paps, iba na yung tsura natin. Iba na yung damit. Welcome to the Red Door Podcast. Nakagat na tayo, Paps, Sa episode na to, papag-usapan natin ang makeup na ito. Sawadee ka, subscribers. Red Door Podcast Ay, sa mga baka mamaya may mga taga-Thailand dito. Season 9, episode 3. Wala naman diba ginaano lang naman natin yung kung paano yung salita. Anyways, ayun na nga. Yung nabanggit mo kanina about sa isang true crime na related dun sa story mo. Ayan. Itong true crime na to, wala akong idea before na merong nangyaring ganito. Kasi hindi ko siya nabalitaan. Ano bang ginagawa ko ng mga panahon na to? 2018. Hindi ko alam Pero nangyari to 2018. Hindi ko alam kung familiar yung mga nakikinig dito, pero alam ko familiar ka dito Tungkol dito sa case ni Orlando Estrella. Bali si Orlando Estrella is asawa niya si Heidi Estrella. Tapos nagkakilala sila noong 2002, pareha silang nagtatrabaho sa isang school
Tapos si Orlando Estrella, ano siya, parang nasa construction side siya. Tapos yung asawa niya naman na si Heidi Estrella parang head siya ng construction department, parang ganon. So parang si Orlando, boss niya si Heidi. Okay, so si Heidi yung nag-aabot ng brown envelope. Oo, brown envelope yan. Tapos ganyan. pag-abot na kay Orlando, doon sila unang parang na-love at first sight. Sa construction site. Oo, tama. Ito ba yung tinatawag nilang love at first sight? Tapos yun, ito pala, itong insidente na to ay nangyari sa isang lugar dito sa Pilipinas na dito sa Metro Manila, specifically sa Holy Spirit sa Quezon City. Familiar ka ba dun sa lugar na yun? Oo. Ayun. Seryoso nga. Okay, sige. Tapos, ayan, ito kasi, itong mag-asawa na to, nagkakilala sila 2002, di ba? So, nung una, akala sila yung mga parang typical na mag-asawa na makikita mong masaya, tapos parang hindi mo makikitaan na nagkakaroon sila ng problema. Kasi kahit doon sa village ang tinitirahan nila sa Holy Spirit, sabi na okay naman silang partners. Pero habang tumatagal, nagkakaroon sila ng mga problema. Isa sa mga problema na pinagdaanan nito mag-asawa na to hirap magkaroon ng anak, si Heidi. So matagal na nilang gusto magkaanak, pero dahil nga doon sa kondisyon ni Heidi, hindi siya magkaroon ng anak. Tapos meron pa siyang sakit. Hindi ko lang mahanap kung ano yung sakit na meron siya, pero nabanggit kasi ng family members nila na meron siyang sakit. So after nun, nagiging madalas na nag-aaway sila. Tapos dumadating na sa point na kapag lasing itong si Orlando, napapagbuhatan niya ng kamay si Heidi. So habang tumatagal, dumadating yung mga times na gusto na makipaghiwalay ni Heidi sa kanya. Pero syempre, ang ginagawa lang ni Orlando, maglalambing ng konti, tapos sasabihin na magbabago, tapos magiging okay sila pareho ulit. After nun, babalik lang ulit sila sa cycle na yon na magkakaroon ng pananakit na involved, tapos maghihiwalay ulit. Pero after a few days, babalik ulit sa isa't isa. Ganun yung nangyayari. Ngayon, March 11, 2018, dito nangyari yung pinaka nakakagulat na mga pangyayari. Pero yun na nga, si Orlando nagising siya. Tapos mamaya ako kwento kung ano yung nangyari sa side niya, pero March 11 ng umaga, may mga batang naglalaro sa harap ng bahay nila Orlando tsaka ni Heidi. Ngayon, habang naglalaro sila, yung isang bata lumapit dun sa bahay nila. Paglapit dun sa bahay nila, nagulat yung bata kasi nakita niya na parang may paa siyang nakita. Kasi yung pinaka paa lang talaga. As in, paa lang? Putol? Ganon? Hindi, paa lang yung una niya nakita. So iniisip niya baka may nakahiga. Pero paglapit niya, nakita niya na hindi nakakonect sa kahit ano yung buong paa na yun, as in hanggang legs. Ayun na nga. So, nakita niya na putol nga. So, nung nangyari yun, tinawag niya yung mga bata, tas pagturo niya, nagtakbuhan sila. So ngayon, nung nagtakbuhan sila, pinuntahan nila yung pinakamalapit na kapitbahay na pwede nilang hinga ng tulong. Paglapit nila dun sa bahay, nung kapitbahay nila na yun, sabi, "Uy, huwag kayo nagbibiro ng ganyan, masama yan." So after nun, pinilit ng mga bata, hindi po, meron po talagang patay doon. Tapos, syempre, naniwala na rin yung kapitbahay nila na yun, sumama sa kanila. Paglapit nila, nakita nila na, oo nga, meron ngang paa doon. Tapos, syempre, nagulat din yung kapitbahay nila na yun. Ang ginawa ay tumawag ng barangay. So yung mga barangay, pagdating ng barangay, nilapitan nila yung bahay. Sa labas ng bahay, nakita nila na merong mga kalat-kalat na gamit, mga damit, mga random na gamit. Pero yung mga gamit tsaka damit, pagmamay-ari ni Heidi.
So, isa pa sa mga nakita nila is paglapit nila doon sa pinaka pinto mismo ng bahay, nakita nila na mayroong katawan. Katawan lang, tas parang putol yung dito, putol yung arms, tapos walang ulo. Tapos napansin nila na yung tiyan, nakalabas yung mga laman loob. So, lahat sila nagulat, pero alam nila na katawan ni Heidi yun. Tapos after nun, pumasok sila. Pagpasok nila dun sa bahay, nakita nila medyo maraming dugo. Tapos, ayun, nakita nila na may mga laman, may mga parte ng katawan pa na nakakalat. Tapos, nakita nila si Orlando. Tapos, tinong nila kung anong nangyari, kung siya ba yung may gawa nun. Umamin naman siya. Hindi siya parang nag-deny ng kahit ano sa mga nangyari. Sinabi niya na oo, siya yung pumatay sa asawa niya. Tapos ito pa yung medyo creepy. Habang nung pinusasa na siya, nung dinala na siya dun sa parang patrol car or kung saan man, nung dinala siya sa presinto, ang sabi niya parang ligtas na tayo ngayon. Wala na yung, hindi ko maalala yung correct or term na ginamit niya, pero parang wala na si Satanas, parang yun yung sinabi niya. Or wala na yung demonyo, parang yung sinabi niya. Ngayon, lahat nagulat sa kung ano yung nangyari. Kasi parang, alam mo yun, hindi nila naisip na ganun yung kakahinatnan ni Heidi. Kasi 'di ba, para doon sa village na yon, sobrang bait ni Heidi. Tapos hindi rin naman nila nakita na magiging ganun yung pwedeng gawin ni Orlando. So ayun, nung pagdating sa presinto, umamin nga si Orlando sa mga nangyari, na siya yung pumatay sa asawa niya. Pero ito yung pinaka disturbing na part para sa akin. Oo, disturbing kung ano yung ginawa niya kay Heidi, pero nung in-interview na siya, dun na parang naging dark lahat. Trigger warning lang sa mga susunod na ikukwento ko or i-share ko, dahil may mga detalye dito na sobrang gory na. Kahit hindi mo siya makita, kasi pag napakinggan mo medyo disturbing talaga siya. So warning lang. Ayun, tinanong siya kung ano yung nangyari nung gabi na yun. Sinabi niya na nanaginip daw siya. Sa panaginip niya, sabi niya na meron siya nakitang isang kambing. Tapos yung goat na yon, sabi niya is parang meron daw na parang dilaw sa loob ng katawan, na parang yun daw yung parang ano nga ba yun, ito sabi, kiniklaim daw ni Orlando na nanaginip siya na meron siyang pinatay na isang kambing na merong dilaw na ilaw sa loob nun. Tapos naniniwala siya na may nakatira na isang masamang spirito doon sa loob ng goat na yon, na yun daw yung reason kung bakit hindi makapanganak si Heidi. Tapos ayun, sabi niya na ang cause daw nun kaya hindi nanganganak din si Heidi dahil merong isang demonyong nakatira sa loob niya. Tapos yun yung nag-trigger sa actions niya. Kasi paggising niya after nung panaginip na yon, tiningnan niya yung asawa niya. Pagtingin niya sa asawa niya, sabi niya, hindi ko asawa to ah. Nakita niya na parang may buhok daw yung asawa niya. Ang tingin niya sa asawa niya, kambing. yung kambing na nakita niya sa panaginip niya. So, ang ginawa niya, tumayo siya. Inapakan niya unang-una yung batok ng asawa niya kasi nakadapa. Tapos, nung inapakan niya yung batok, parang nag-stomp siya ng sobrang lakas na makakain niya. Sabi niya, I stomped as hard as I can. Parang yun yung sabi niya. Tinadyakan niya, no? Oo, tinadyakan niya. Tapos at the same time, tinadyakan niya din yung tiyan. Kasi parang, feeling ko ang nangyari, pag tadyak niya, sinubukang humarap ng asawa niya. Tapos, tinadyakan niya yung bandang tiyan. So, ang nangyari is parang,
pag-apak niya dito, baka nabali yung leg or kung ano man. Parang gano'n yung nangyari. Tapos, tinadyak-tadyakan niya yung tiyan. Tapos, kumuha siya ng patalim. Hindi lang to basta patalim kasi parang nakita ko medyo malaki yung gamit Parang medyo parang bolo na. Machete, ganyan. Ginilitan niya na daw. Tapos, after nung hindi na daw gumagalaw, yung tiyan, binuksan niya daw. Kasi ito pa pala, nakalimutan ko sabihin na nagtatrabaho dati sa Katayan. Itong si Orlando Estrella. Butcher. So, may butcher siya. So, binuksan niya yung tiyan, kinuha niya laman loob, hinahanap niya yung matres. Tapos, nung hinahanap niya yun, kasi hinahanap niya daw yung yung glowing orb. Dilaw. Yung glowing orb na nakita niya sa panaginip niya. Sa panaginip niya. Kasi naniniwala siya na yun daw yung reason kung bakit di sila makabuo ng anak. Pero parang inisip ko, paano kayo makabuo ng anak ngayon yan? Ano na. Yun na nga. So after nun, ayun, ang ginawa niya is kinuha niya nga yung matres. Sabi niya na parang wala naman. So sa sobrang niya, parang iniisip niya na hindi yun yung asawa niya. Kinuha niya yung ulo. Pagkakuha niya ng ulo, binalatan niya pa. Kasi sabi niya na hindi yung asawa niya, so ayaw niya makita yung mukha. Tinanggal niya. After nun, nung pagkahawak niya nung ulo, tas kinuha niya yung balat sa mukha. Kasi di ba inapakapakan niya yun, so medyo nadurog din Ang ginawa niya is yung utak na naka-expose, ininom niya. Tas ang pinaka creepy na imagery na nakita ko is yung actual interview na ginawa sa kanya. May kita niyo yun sa YouTube. Actually, yung kaya ako humarap sa PC ngayon lang. Kasi habang kinukwento mo siya, bigla ako naalala yan. Tapos sinubukan ko hanapin. Biglang natakot ako dun sa itsura niya, yung alaki-laki ng mata niya. Tapos parang na-twitch siya. Tapos parang, alam mo yung paningin niya, yung hindi mapakali. Na parang pa talaga siya. Pero medyo natawa na lang ako nung nagbasa ako ng comments kasi may kamukha daw na rapper. Oo, tama actually. Pero hindi ko na lang babanggitin. Binasa ko na yung comment Anyways, tuloy. So yun nga, ang ginawa niya is hinigop niya yung utak ng asawa niya. Tapos, nung tinanong pa siya, ito yung verbatim na sinabi niya. Nung nasipsip ko yung kanyang utak, naramdaman ko talaga na walang kasing sarap. Parang nakalunok ka ng kulay dilaw ng itlog. Parang nalinis ang buong pagkatao mo. Ang sarap talaga sa panlasa. Tapos, paulit-ulit niya pang ginagawa yung kung paano niya, yun kasi yung naalala ko yung video na yun Tapos, kapag napanood nyo yung actual na video nito, may part doon na hininto nila yung interview dahil puro ganun na lang yung ginagawa niya. Pero wait lang, Paps. Alam mo kung anong pinagtataka ko rito? Based sa comments. Wala siyang influence ng pinagbabawal na gamot. Yun nga kasi 'di ba siya, parang din-drug test siya, negative. Oo. Kasi yan yung una Yan yung una na papasok sa isip mo kapag may nagawang hindi kaaya-aya na ganyan. Na parang sobrang lala. Oo. Diba? So yun na yung naging pinaka kwento nun and ayun, sobrang lala nitong twisted, case. Sobrang twisted, no? Hindi ko magawang mag-joke kanina kasi parang masyadong sensitive nga yung topic. Actually ako din hindi ko pero marami nang ako pinapanood ko, ang dark din Parang iba yung pakiramdam pag pinanood mo yung documentary. Yung pinanood ko pala is yung sa Bitag yun. Ito yung may reenactment pa. Ito rin yung nakita ko. Paps, wait lang, may tatanong pala ako sa'yo. Kinain niya ba? Yung kinain niya. Yung utak lang. Yung utak lang. Alam mo, meron akong meron akong parang nabalitaan dati na isang case parang similar diyan. Ito, ano yan? Sumikat pa to hanggang sa ibang bansa. Yung Amil Brothers. Amil Brothers kasi Amil. Hindi Amil.
Amil Brothers kasi ano sila, magkakapatid sila, 3 sila magkakapatid. Hindi ko maibibigay sa inyo yung full detail pero ito lang yung pinaka naaalala ko. 3 sila magkakapatid sa may sa Maguindanao ata to, Paps. Sa Maguindanao na pinaniniwalaan nila. Ilan? 3 magkakapatid? 3 magkakapatid. Pinagtulungan nilang wakasan yung buhay ng kanilang nanay. Nanay? Tapos, nanay nila mismo, Paps. Kasi pinapaniwalaan nila na yung nanay nila is napoposes ng demonyo. So parang same nga. Oo, kaya nga naalala ko bigla. Tapos, Paps, ang disturbing na part dito, nung nakita yung katawan ng nanay nila, walang laman loob, wala ring mata, walang eyeball. Tapos, based sa pagtatanong-tanong nila dito sa 3 magkakapatid, kinain daw nila yung laman loob tsaka yung mata. Ngayon, umamin ba? Oo, ngayon ang medyo nakakapagtaka dito, same din. Wala silang influence ng pinagbabawal na gamot. Wala silang mental issues. Paps. Tapos lalong hindi malabong magawa nila ito kasi labag to sa kanilang religion. So anong bang? Yung common na religion sa Maguindanao. Okay. Labag to sa rules nila. Ngayon parang sobrang takang-taka yung mga tao na ano yung motibo para gawin to. 'Di ba? Ano yung motibo para gawin ito? Bakit nila ginawa yun? Na-interview yung mga magkakapatid? Hindi ko maalala pero based ata sa interview is parang sumailalim sila sa parang isang ritual na pinaniniwalaan nila na kapag gagawin nila itong ritual na to is mapapakawalan yung demonyo sa loob ng nanay nila. So kasama sa ritual is yung kunin yung laman loob, kainin, ganyan. Umabot to hanggang ibang bansa yung news na ito. Pero kung gusto nung mga nakikinig sa atin sa Spotify or nanonood sa YouTube na i-discuss natin to ng mas malalim yung full details, mag-comment lang sila sa ibaba. Ayun. Oo. Naalala ko lang siya bigla based dun sa may kwento mo. Pero grabe parang gusto ko tuloy hanapin din yung mamaya. Amil Brothers. 3 sila magkakapatid. Hindi ko nasasabihin niya, nasa isip ko muna. Ako rin Kanina nga nung habang nagkukwento ko ng true crime, ang daming nasa isip ko na. Pero naisip ko na di ba napapansin nila na na nagjo-joke tayo pag sa mga horror stories, pero parang pag true crime hindi natin parang hirap parang lalo na totoong nangyari. So ang pinaka-joke na nga lang siguro doon kapag sinearch nyo yung lalaki na sinipsip yung utak ng kanyang misis. Si Oscar, si Orlando Estrella. Oo, may kamukha daw siyang rapper. Ayun. Guys, hindi ko pinagtatawanan yung situation natatawa lang talaga ako dun sa may comment. Parang anong naisip nung nag-comment, bakit niya pa nabanggit yun? Parang ang seryoso ng usapan pero yun pa yung pero hindi kasi pag nakita mo rin, ako nung nakita ko din parang familiar sa akin, pero may iba talaga dun sa mukha nung lalaki. Hindi, Paps. Oo, kasi sinilip ko ulit ngayon, di ba, ang laki ng mata niya, tapos di ba parang may mga itim-itim. Feeling ko sa bubog yun niya. Hindi, hindi, ang may nabasa ako, na nung hinuli siya, meron na daw So feeling ko, may time na nanlaban pa yung asawa niya. Oo, tapos di ba alam mo yung mata niya na hindi mapakali, yung parang kung saan tumitingin. Parang, basta pag nakita nyo siya, iisipin nyo kaagad na a-addict to. Pero ang nakakapagtaka, wala nga daw siya. Wala nga Sinabi niya pa na last na nakapag ganun siya is years ago pa. Parang yun, nung tinanong siya. Oo, based dun sa comments, parang 20, wait lang. Nagbabasa-basa kasi ako ng comments Kasi sinabi niya pa na nung nakilala niya asawa niya, hindi niya na daw ginawa yun. Sorry, nakita ko na naman yung comment. 2002 pa daw siya. Yung 2002. Kasi 2002 sila nagkakilala, di ba? Tapos doon din sila kinasal. Ito pa, nung nagkakilala sila 2002 din sila nagpakasal. Grabe, no? Ang bilis. Kasi nga love at first sight nga yun. Oo.
Pero bakit ang sabi nila, first love never dies? Oo, ano. Tama. Tsaka, ayoko na nga. Marami pa sana ako sasabihin eh. Kasi masyadong sensitive ngayon topic. Pang ano yung dapat, kung may Patreon tayo, yung black ano. Oo, no. Black Tama, members. Oo, yung tipong ano. Gusto nyo bang marinig yung mga ano, mga iba pang ano? Sali yung mga uncensored thoughts, unfiltered thoughts. Sali kayo dito, mag-subscribe kayo. Anyways, grabe no, ang di natin napansin yung oras. Ay, oo nga. Napahaba na naman. Actually, yan tuloy, may kasalanan tuloy ako sa isa sa mga nag-send ng story. Sa dated story. Matagal ba? Mahaba ba yan? Gusto mo i-push to? Mahaba siya, mahaba. Kaya mas maganda to, mafokusan to sa next episode natin. Sa may episode 9. Tama. Makes sense. Sa may episode 9 kasi mahaba siya. Pero sino? Kaninong kwento yan? Para medyo matis natin. Shoutout sa'yo, Danica. Ayan, pasensya na at hindi umabot ang iyong story. Pero si Danica. Okay. Pero di bale, babasahin ko yan next week. At sa iba pa na nakikinig sa Spotify or nanonood sa YouTube na merong mga story na gusto nilang basahin namin dito sa aming podcast episode, email nyo lang sa may kwentongrdp@gmail.com kwentongrdp@gmail.com i-send nyo lang dyan, tapos teka yan, i-send nyo dyan sa nagpa-flash dyan sa baba. Yan yung email address kung saan nyo pwedeng i-send yung mga kwento nyo kung meron man kayo, or kung meron kayong mga links ng mga true crime na gusto nyong ipa-review sa amin para ma-share dito, go lang. Yan, kwentongrdp@gmail.com. Ayun na nga. So, ayun. Maraming salamat sa mga nanonood ngayon ng premiere at sa mga nakikinig sa Spotify. Kagaya nga ng nabanggit namin kanina, kung nagustuhan nyo itong episode namin, huwag nyo kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong suggestion, i-share nyo sa mga friends nyo na mahilig din sa mga ganitong klaseng stories. And ano ba sa Spotify? Mag-follow or mag-subscribe? Follow din. Mag-follow sa Spotify, mag-subscribe sa YouTube. Tapos kung nagustuhan nyo yung podcast namin, paki-rate nyo na rin sa Spotify para mas makita pa ng iba. Yun. May rating din pala dyan. Meron. I-rate nila R18. Dahil sa mga pinagsasabi. Nabawal sa mga bata. Anyways, ayun na nga. Ayun, so paano? Kita-kits tayo sa susunod na episode. That concludes episode 8 of Threader Podcast PH Season 3 to. Season 3 Season 3, Episode 8. And again, my name is Tito Jamesu. My name is Tito Ian Lee. And we are the Red Door Podcast PH. Bye guys. Bye. Bye-bye. Kita-kits sa susunod na episode. Thank you. Bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.